Sound check. Yan, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Lord's Day. Today is, yes, it's Sunday. It's the Lord's Day. At sa salita ng Panginoon, ito ang araw na kung saan ang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ay nagtitipon upang ideklara, ipagdiwang ang katotohanan na si Jesus sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli. And that really makes the greatest change sa hindi lamang sa ating mga araw kundi sa ating mga buhay. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And this is the first part ng ating gawain, ang ating Sunday School. And last Sunday, natapos ho natin ang ating seryo on the basics of hermeneutics, the basics of how to study the Bible. At tinapos natin yan about application, paano natin i-apply. And nagbigay tayo ng ilang mga examples. And I do hope and pray na ngayon ay pag nagbabasa tayo, nag-aaral tayo, nagbubulay tayo ng salita ng Diyos, isa, dalawa, or tatlo sa mga prinsipyo, mga rules, guidelines na ating pinag-aralan ay tumutulong sa atin in how we approach the scriptures. So today, we'll be starting a brand new series. And hindi natin goal na maging mahaba ang serye na ito. Lord willing, maybe less than 2 months ang ating serye. It's about the 5 solas of the Reformation. At ito ho ay napakaganda and I believe napakahalagang pag-aaral. And maaaring yung iba, Reformation. Ano yung Reformation na yan? It is a very historical event, one that has very great spiritual impact sa marami, and even sa atin, ito ho ay merong epekto. Now, we're not studying it because of history. We're studying it because it's biblical. It's biblical. And I believe ito ho ay magiging kapaki-pakinabang at makita ho natin na hindi lang tayo basta nakatayo sa ating mga sariling paa. Hindi tayo ang una sa mga bagay na ito, kundi we come from a long way. Sabi nga no isang libro, a long line of godly men, a long line of godly churches that really people, mga mananampalataya, risk their lives para sa mga katotohanan na ito that we now really cherishes and stand on. So nawa, tulungan tayo ng Panginoon and ingatan tayo sa ating pag-aaral at patuloy siyang maluwalhati. And to begin that, tayo muna ay umawit ng books of the Bible. Let's call our song reader. Mag-stay po tayong lahat. Tayo po imawit. Awitin po natin books of the Bible. Magsimula po lahat.
meron hong isang kilalang kasabihan sa English. He who do not learn from history is bound to repeat it. Now, merong iba't ibang version nito, pero yan ay ascribe kay George Santayana, isang philosopher, and there is truth in that. Kung hindi tayo matututo sa kasaysayan, ay may pagkakataon na ito ay mauulit na. Even in our personal experiences, minsan sa ating mga anak, lalo na sa amin, malikot pareho yung aming mga anak. At minsan ginawa na, nasaktan, tapos inulit-ulit, hindi ka pa natuto. Kahapon umiyak ka na dyan eh. Inulit mo pa ulit. So it's very important na tayo ay matuto sa mga bagay na nangyari yung nakaraan. And ngayon gusto ko tayong mahamon at makita natin, ma-appreciate natin ang kapagiging soberano at pagkilos ng Diyos even throughout the church's history. And before we go sa ating pag-aaral, sabi ko nga pag-aaralan natin is the 5 solas of the Reformation. Bakit natin ito pag-aaralan? Sapagkat ang ating church ay nagsimulang mag-imprinta at ang atin hong gagawin sa biyaya ng Panginoon ay will have always a copy of this brochure, a small pamphlet actually. At ito ay ibibigay natin sa mga bisita na darating sa church kasama ang isang ballpen. Parang giveaway lang na appreciation na sila ay naririto, Lord willing. Sa next Sunday, gagawin natin ito. Meron tayo evangelistic service. At ito ay magkabilaan sa dito, nandito yung 5 solas. What we teach. We teach the 5 solas. Again, because of not of history, but because it is biblical. Sana makita ho natin yun. And then sa kabila, sa likod ay yung ating tracts, yung mas matindi pa sa COVID. So, pag binigay natin ito sa bisita, meron silang idea kung ano ang mga major na doktrinang tinatayuan natin, what are the guiding truths and principles ng ministry ng JCBC, and then merong presentation ng gospel. So, meron tayo nito. And baka mamaya meron tayong bisita na abutan natin, tapos lumapit, ano to? So, ang goal natin ay alam natin bilang isang iglesia kung ano ang mga bagay ho na ito. I hope ma-appreciate natin, meron tayong background, history, bakit nangyari ito, paano nangyari ito, at maaaring yung iba sa atin, just to give you an idea at ma-curious tayo, saan galing ang Roman Catholic Church? How did it come to be? Okay? So, again, ito yung namamayaning relihiyon sa buong mundo, sa panahon natin ngayon. Pero saan galing? Paano nagsimula? At makikita natin, mahahaging natin. So, we will not dive deep sa history. Huwag kayong mag-alala. Mayroong mga bata dito na allergic siguro sa history lessons. Pero I hope ma-appreciate natin ay yung mga pagkilos ng Diyos sa lahat ng ito. Well, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, aming niluluwalhati ka, ikaw o Diyos na banal, makapangyarihan, soberano. At salamat Panginoon, ikaw na nangako na itatayo mo ang iyong iglesia at kahit ang tarangkahan ng impyerno ay hindi makakapagwagi dito. At alam namin o Diyos, ikaw ang patuloy mula noon hanggang ngayon ay patuloy na naghahawak, nag-iingat at gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At Lord, tulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaral. Ikaw po nawa ang maluwalhati at bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag, ng karunungan at tulungan mo kami, O Diyos, na ma-appreciate maging ang soberanong pagkilos mo sa kasaysayan at nakikita namin na ito'y patuloy na nagbibigay ng diin sa katotohanan ng iyong salita. Muli, Panginoon, ikaw po ang gumabay sa amin. Siyasatin mo kami sa aming mga puso, ihanda mo kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita at muli, ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. What are the 5 solas? Yun yung unang tanong. At you will learn some Latin words ngayong umaga. Una is sola scriptura. Siguro naririnig na natin yan. I've known some na Sola Scriptura Baptist Church or ang ibig sabihin niyan ay Scripture alone. Okay? At actually, hindi ko pa pala na ililipat sa source. Pasensya na ho, excited si Brother Paul. Ayun. Tama ba?
Hindi, 1. Ayaw. Nagre-react naman siya. Ayun, 5 solas of the Reformation. At ano tong 5 na to? Ano tong 5 na ito? Una nga ho is sola scriptura, meaning scripture alone. Now, in many ways, walang problema sa scriptures. Alam niyo saan may problema? Saan maraming Kristiyano ang namatay? Doon sa salitang alone. Okay? Sapagkat maraming relihiyon sa mundo, scripture and tradition, principles of men, philosophies of men, scripture and science. No, scripture alone. Number next, sola fide. Again, dito, dun sa faith, walang problema. Pero, pag nilagyan ng alone, dun nagkakaroon ng matinding problema. At dyan maraming pinatay na Kristiyano. Because believers stood on faith alone, sola fide. Number next, sola gratia, grace alone. Na sa biyaya lamang ng Diyos ang tao ay may kaligtasan. Pero maraming mga tao, no. Dadagdagan natin ng gawa, dadagdagan natin ng ganito, dadagdagan natin ng ganito. Number next, solus Christus. Christ alone. Muli, walang problema kay Christ. Kahit ang ibang mga relihiyon, kagaya ng Saksi, ng Mormons, ng Iglesia, they claim Christ. At ang problema ay yung alone. And then, soli Deo Gloria, to the glory of God alone. At maraming mga churches, so-called Christian born-again churches, it's not to the glory of God, it's to the glory of man. Sad to say, even some Baptist churches, to the glory of the pastor, ang kanilang gawain. No, to the glory of God alone. And these 5 truths ay tinuturo, tinitindigan, at patuloy na magiging gabay ng Jesus Christ Baptist Church. Muli, we stand on these truths not because nangyari sa history. No. We will look at the scriptures and then paano ito umepekto sa kasaysayan, sa buhay ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And guess what? 100 years from now, Lord willing, may mga mananampalataya, kung hindi pa darating si Kristo, may mga mananampalataya that they will look back, well, noong 2023, ano bang tinuturo ng church dyan sa Guyong? Titignan nila yung history. Today will be history. At maganda makita natin, ano ba yung tinuturo? Saan ba tayo nakatayo? So these 5 truths ay ating pag-aaralan muli sa ayon sa salita ng Diyos. Kaya natin ito ginagawa sapagkat we printed out this pamphlet na ibibigay natin sa ating mga bisita. Bibigyan natin ang bawat isa ng kopya at magandang maiuwi nyo, mabasa. These are just introductory ideas about these truths para makita natin ano ba tinuturo? Pag tinanong sa'yo, ano ba tinuturo dyan sa church nyo? At hindi lang yun, let this be the guiding principles. Lalo na yung dulo, to the glory of God alone. Luwalhati sa Diyos lamang ang ating pakay. With that, simulan natin ang introduction and some history. Intro, we've just finished our basic hermeneutics. And our final lesson was about applying the truths we learned from rightly interpreting the Bible. Yes, hindi sapat na alam lang natin ang katotohanan. Be doers of the word and not hearers only. So kailangan nating i-apply ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At isa sa mga guiding lines or principles or guidelines na atin hong binigyang pansin is that we must learn from the narratives. We must learn from the narratives. And what are the narratives? The narratives are historical records. Inspired historical records sa Bible. Sinabi sa Bible, ito ang nangyari. At dapat tayong matuto sa mga nangyari na ito. Sabi ng Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime, that particularly pertaining to the Old Testament, were written for our
learning. And then sa 1 Corinthians 10:11, now all these things happened unto them for what? Ensamples, halimbawa sa atin. And they are written for our admonition. Now, kaya ako pinagtatambal lagi itong dalawang text mo na ito. Una, it's for our learning positively, matuto tayo ng maganda. And then 1 Corinthians 10:11, sa context ito, it's for our admonition, for our warning. Matuto tayo mula sa mga mali na wag nating gawin. Point, we can and we must learn from the past. Maaari at dapat tayong matuto mula sa nakaraan. Now, note on the use of history. Binibigyan natin ng diin. Bakit? Sapagkat merong tendency, lalo na sa ating mga Pilipino, well, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Ito na yung kasaysayan, ito na yung kinalakihan, ito kasi yung tradisyon, at ito kasi yung nakaraan. Note on the use of history. Why we should give attention to history? Why? Because God did not stop moving and working in, by, and with His people, the church, after the close of the New Testament. Pagkatapos isulat ni John yung huling letra ng Revelation 22, hindi tumigil ang Diyos sa pagkilos. Yes, natapos na ang canon of scriptures. Yes, huminto na sa fresh revelation ang Panginoon. But no, hindi huminto ang Diyos sa pagkilos, sa pagliligtas, sa pagbabanal ng kanyang mga mananampalataya. At ang mga mananampalataya, pagkatapos ng mga apostol, ay nabuhay na merong kinaharap na iba't ibang mga sitwasyon at magandang matuto tayo kung paano nila in-apply at at the same time, dinisregard ang mga salita ng Diyos para matuto tayo. Ito ang punto. Yes, the canon of Scripture was already closed at the writing of the book of Revelation, but God was still sovereignly working in history. Ang binibigyan ko lang ng distinction diyan is we are not putting history in equal or over the Scripture. No. It's over the script, always the Scripture above history. We can observe and learn from history the mighty working of God and learn from good examples of believers. We can and we must yung matuto tayo sa history. Muli, ang history ay magiging ilustrasyon lamang ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ang history ay magiging ilustrasyon lamang. Ilustrasyon ng mga mananampalataya na sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang nangyari. At mga mananampalataya na hindi sumunod sa salita ng Diyos, ito ang nangyari. And we can learn a great deal from them. So, Philippians chapter 3 verse 17, ang sabi ni Pablo, "Brethren, be followers together of me, and what? Mark them which walk so as ye have us for an ensample." Hindi nilimitahan, yes, si Apostol Pablo ay apostol. Kakaiba ang kanyang opisina. Pero hindi nilimitahan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya Ayan, pasensya na ho sa ating mga kapatiran online. And please be watchful, baka may nagsasabi na online na wala na palang audio. Okay? Again, ang punto, ang sabi ni Pablo, keep your eyes or mark them on those who walk according to the example you have in us. So, sino pa rin ang batayan? Us, the apostles. Pero pwede pa rin silang tumingin
sa mga ehemplo at sa ibang mga mananampalataya na sumusunod sa kanila. So, hinihiram ko itong prinsipyo na ito. Yes, ang batayan natin ay ang Bible. Ito ang supreme authority. But we look at history to look at examples na maaaring gumabay at magturo sa atin. So, and be warned, hindi lamang we can look at history for good examples, we must also look at history and be warned from bad examples. Again, Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses. Mark them. Yung mga nasa church tas walang ginagawa kung hindi gumawa ng gulo, ng away, magsimula ng diskusyon, mark them, at ang punto, to mark them, to avoid them. Layuan sila. So, important, the basis by which we will measure historical events and the people that lived and impacted much of church history is the Bible. Okay? Mayroon tayong pagbabasihan. Hindi lang yung laki ng pangalan at yung impact nila. Kung hindi, susukatin natin sila sang-ayon sa salita ng Panginoon. What am I trying to establish here? The authority still is the Scripture. But we will not disregard history. Why? Kasi kinikilala natin na ang Diyos kumilos at patuloy na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Again, Philippians 3:17, brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as ye have us for an example. So sino pa rin ang basihan? Us, the apostles. Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned. Ano pa rin ang basihan? Yung doktrina na tinuro ng mga apostol. At yun yung ating pagbabasehan, not just to gauge or measure history or tradition or whatever practices na ating kinalakihan, kung hindi, maging sa ngayon. So makita natin dito mga kapatid, maging sa ating mga panauhin, ano man yung ating, alam niyo muli, yung kaisipan, well, ito na yung kasi yung kinalakihan eh. Okay? Yung bang kinalakihan natin, naaayon sa Biblia o kontra sa Biblia? Ako, sad to say, meron akong nakausap minsan sa Pampanga noon. Sabi ko sa kanya, Nay, ayaw niya kasing makinig sa akin. Sabi niya, may relihiyon ako. Lagi lang, may relihiyon ako, dito na ako lumaki. Sabi ko sa kanya, Nay, pag naipakita ko sa Bible na yung tinuturo ng relihiyon nyo ay kontra sa Biblia, maniniwala ba kayo sa Biblia o sa relihiyon nyo? Tinalikuran ako at saka umalis. Wala siyang pakialam sa Bible. Wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Ang susundin niya ay relihiyon. So siya ay relihiyoso, pero hindi siya makadiyos. At maraming Pilipino ang relihiyoso, pero hindi makadiyos. At ayoko hong mangyari na kayo ay makabaptist, pero hindi makadiyos. Lalong wag nawang mangyari na kayo ay makapastor at hindi makadiyos. No, ang goal natin ng bawat isa ay maging makadiyos at saan natin masusumpungan ang katotohanan ng kalooban ng mga kautusan ng Panginoon sa salita ng Diyos. So yes, we will look at traditions, practices, history. Pero ang basis, ang measurement ay ang salita ng Panginoon. A quick overview of church history up to the Reformation. So, at titingnan natin, particularly, is mula AD 32 to 33, dahil nahandoon yung mga scholars kung kailan nabuhay muli at umakyat sa langit si Kristo, hanggang around 1600s, 1600. So, a span of more or less 1,500 years. Papasadahan natin so it's a crash course for a church history. At yung unang part lang ang titingnan natin ngayong umaga. One, we will look at the early church. This is the first more or less 300 years. We will look at the establishment of Christianity. Bakit? Dahil may nangyari nung, I believe, kung hindi nagkakamali tanda, nung 1314, 1312, somewhere 1320, may nangyari. Yung emperor ng Rome ay quote-unquote naging Kristiyano. Sino yun? Sino nakakalala? Si Constantine. Okay? Number next,
the rise of the Roman Catholic Church. Hindi natin pansin. Bibigyan natin saan ang galing? Merong pinagmulan. At magandang matuto tayo sa mga pinagmulan. Tama ba? Okay ba? May maganda ba? O baka may pangit? And then lastly, the Reformation, kung saan namayani itong 5 solas. By the way, let me just say up front, wag nating isipin na yung mga reformers nung panahon na yon, nung 1500s, ay sumisigaw sila, Sola Scriptura, Sola Gratia. No. Ang punto lang, kapag binalikan natin yung kanilang mga pangangaral, mga sinulat na mga lahat-lahatin, ito yung 5. Pag binoil down mo yung mga bagay na kanilang tinuturo, sinasabi, ano yung mga big things, ito yung 5 na makikita natin na ito yung, kumbaga, sa gera, these are the battle fronts noong panahon ng Reformation. So tingnan natin una, the early church from 32 or 33 AD to 325 AD. Bakit 32 or 33? Dahil again, many scholars believe na between these years, muling namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. So, wag niyo isipin na, by the way, yung kalendaryo natin, yung BC at saka AD, hindi yung before Christ and then after death. No. Okay? Hindi 0 AD namatay at muling nabuhay si Kristo. No. It's around 32, 33 AD, just to be correct sa atin ng paggamit ng dates. There are many things na i-consider natin, actually 4 things, pero tingnan natin muna ito. Nung muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo, nag-iwan siya ng utos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga mananampalataya. At ito ang iniwang utos ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga nila, these are the marching orders. Walang iniwan yan, mga bata, aalis yung magulang nyo, tapos uutusan kayo, ikaw, linisin mo ito, ikaw, magluto ka, ikaw, walisin mo yun, ikaw, pumunta ka doon, tapos gawin mo yun. Tama? Si Jesus ay aalis na, at nag-iwan siya ng utos sa kanyang mga mananampalataya. Matthew 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Meaning, He has all authority. He has all authority. Go ye therefore and teach all nations. And that word teach, ang ibig sabihin niyan is to make disciples. Hindi lang basta turuan mo sila ng lesson, tapos na. No, make disciples. At ang ibig sabihin ng disciples, followers. Wag ho kayong, mga kapatid, magiging honest ho ako, ang goal ng church na ito ay hindi lang magbigay ng impormasyon sa inyo. Ang goal ng church na ito ay ang bawat isa na tunay na mananampalataya ay maging tagasunod ni Kristo. Hindi ho ito isang church na uupo lang kayo tapos uuwi, tapos kalimutan na. No, ang goal ng church na ito ay umepekto sa buhay niyo ang katotohanan ng Panginoon. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So ito ay utos ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon ang church ay nananatiling nangangaral? Ang church ay nananatiling nagtuturo, nananatiling nagbabaptize. Hindi dahil trip lang namin. Hindi ito dahil, kinakalakihan eh. No, may basihan. Ito ay inutos ng ating Panginoong Hesukristo. Now, again, sa Acts chapter 1 verse 8, dun sa mismong before His ascension, sinabi niya sa kanyang mga alagad, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. By the way, sino yung ye? But ye. Sino yung ye dyan? Nakakaalala ng context. Yung mga apostles. Okay? They are the official witnesses. You shall be witnesses unto me. Sino yung me? Sino yung me? Si Jesus Christ. So the apostles are Jesus witnesses. Hindi sila Jehovah's witnesses. And the Christian church, a true Christian church, is the witness of Christ. Okay? Malinaw ito sa salita ng Panginoon. Pero ang gusto ko makita ho natin dito, notice the outward progression of the spread
of the witness about Christ. Naalala niyo pag-aaral together with Brother Daryl? Jerusalem. Doon nagsimula. Pagdating ng Acts chapter 2, saan nangaral si Pedro? Pentecost at Jerusalem. And then lumabas sa Judea. And then lumabas sa Samaria. And then out to the outermost part of the earth, the Gentiles. Makikita natin yung kung paano ginabayan ng Diyos even using persecution para kumalat ang ebanghelyo at mangyari itong kanyang kautusan sa ating mga mananampalataya. At mga kapatid, kasama tayo dyan. Kasama tayo doon sa outermost part of the earth. Nakarating sa atin ang ebanghelyo, purihin ang Panginoon. Note, this is still ongoing. Yung utos ni Kristo sa Matthew 28, tuloy pa rin. Yung utos ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, tuloy pa rin. Wala na mga apostol, but we are now Christ's ambassadors, witnesses of Christ. At inutusan tayo ng Panginoon na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Now, the book of Acts is a historical record of the Acts of the Apostles. Actually, sabi ng isang theologian, it's the Acts of God through the Apostles. Ito yung ginawa ng mga apostol. Particularly, merong dalawang main figure. Peter, at kung sino man yung kasama ni Peter, and si Paul, at sino man yung kasama ni Paul. Yun yung dalawang main figure ng book of Acts. At makikita natin sa book of Acts, madalas si Pedro, chapter 8, pababa, chapter 10 pababa. At mula halos chapter 11 hanggang chapter 28 ay si Apostol Pablo. Halos may divide. At makikita ho natin yan. Tignan ho natin. So, ito ay record ng gawa ng mga apostol as they seek to obey Jesus' command to make disciples. Acts chapter 2, we have the beginning of the church at the outpouring of the Holy Spirit during Pentecost. Ang sabi ni Jesus, I will build my church. Kailan nagsimula yon? Nung ibinigay niya ang kanyang banal na spirito sa Acts chapter 2. Acts chapter 3 to 8, by the way. Sa chapter 2, nangaral si Pedro. Pentecost. Ang audience ay puro mga Hudyo. Saan? Sa Jerusalem. At may kulang-kulang 3,000 ang naligtas. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Doon nagsimula. Sa Jerusalem. Pagdating sa Acts chapter 3 verse 8, we have the spread of the gospel, particularly among the Jews. Ang gospel ay kumalat among the Jews. May persecution. Kumalat ang mga mananampalatayang Hudyo. They're still preaching the gospel. Saan man sila napupunta. Liban na lang, sa Acts chapter 8, makikita natin dito na unti-unti, kumbaga nagbukas pa lang ng konting puwang ng pintuan ang Diyos. A Gentile. Kakaaral lang natin with Brother Daryl na pag second service, a Ethiopian eunuch niligtas ng Panginoon. Okay? Pagdating sa Acts chapter 9, we have the conversion of Paul. At ang sabi ng salita ng Diyos, I believe, baka next Sunday, pag-aaralan na natin, he was chosen to be an apostle specifically to the Gentiles. Now, dito makikita, pagdating sa Acts chapter 10, hindi si Paul ang sinugo ng Panginoon. Sinong sinugo ng Panginoon sa isang bahayan ni Cornelius na isang pagano at Gentile God-fearer? Sinong sinugo? Si Pedro. Bakit si Pedro? Kasi sa Matthew chapter 18, ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang susi. Makita ho natin sa both groups of people, to the Jews, sino unang nangaral? Si Pedro. And the official opening of the gospel to the Gentiles, sino unang nangaral? Si Pedro. Yun ang ibig sabihin ng susi. Hindi yung siya ang may hawak kung siya ang magpapatawad ng kasalanan o hindi. Mga kababayan ko, nais kong malaman nyo, kaya isa sa dahilan, hindi lamang ito, pero isa sa dahilan, kaya higit 300 taon na sakop ng Espanyol ang Pilipinas ay dahil sa mga pare na ginamit ang relihiyon. Paano ka mag-aalsa laban sa taong may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan mo? Yung isang pamangkin ho ng misis ko,
ay pinanood yung binabalikan sa Netflix yung Maria, ano yun? Yung Maria Clara? Sino yun? Si Barbie for ano? Basta yun, bumalik siya sa loob ng Noli. Bakit doon ang kontrabida, mga pare? Kasi isang malaking hadlang sa paglaya ng Pilipinas. Talagang ginamit nilang armas ang relihiyon. At kung naniniwala ka na nasa, halimbawa, na kay Padre Patrocinio, na sa kanyang kapangyarihang magpatawad ng, mas maganda, pareho, isang kura at isang... Paano ko pag lunabanan mo ang Kastila, aalis ang mga pare. Paano ngayon ang mga makasalanang Indio? Again, hindi yung sinabi ni Jesus kay Pedro na ibibigay sa iyo ang susi, siya ang nagbukas ng ebanghelyo sa mga Hudyo at siya ang nagbukas ng ebanghelyo sa mga Hentil. Okay? So para alam lang ho natin. Number next, pagdating sa chapter 11 and following hanggang chapter 28, we have the missionary efforts mostly by Paul and his co-workers, yung missionary team niya, to bring the gospel to the uttermost part of the earth. So, yun yung takbo ng Book of Acts. After the Book of Acts, pagkatapos ng Book of Acts, ang last book of the Bible to be written is the Book of Revelations. And it was believed na ito ay nasulat around 94-96 AD. Okay? Sinulat ito ni John, not the Baptist, kundi John the Beloved. He is the last living apostle. Siya yung pinaka-huling apostol na namatay. Yung ibang mga apostol binitay na. They suffered martyrdom. Si John the Beloved lamang ang namatay in a quote-unquote natural way. Pero nung sinulat niya ang Book of Acts, siya ay exiled sa island of Patmos. Nahandun siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ang punto, Revelations was written around 94-96 AD by the last remaining apostles at that time, John the Beloved. And then kung naalala niyo sa first 3 chapters, chapter 2, particularly chapter 3, sumulat si John sa what? 7 churches in Asia. Sinasabihan niya ang mga churches at nagbigay siya ng mga sulat at na-reveal ng Panginoon yung mga mangyayari sa hinaharap. And as it is often said, the rest is history. After the writing of the book of Revelation, tapos na ang canon ng scripture. Ang sabi ng Panginoon, wala nang magdadagdag, wala nang magbabawas dito. Tapos na. So the rest is history. So tingnan natin. So muli, Book of Revelation, 94 to 96 AD. Ano nangyari? Between 100, actually, and earlier than that, meron ng mga nangyari, even 50, just 20 years after the death of Christ, meron ng mga nangyayari sa buhay ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Pero inonote lang natin ang 4 na bagay. 4 lang. Hindi natin kaya discuss lahat, pero 4 ang ating susubukan tignan. 1, the canon of scriptures. Sapagkat maraming mananampalataya, kahit ngayon, akala nila, ang mga Kristiyano sa Efeso, Kristiyano sa Rome, ay merong ganito. Wala. The early church began to recognize and gather the authoritative books included in the canon. Muli, may sulat na pinadala sa Ephesus. May sulat na pinadala sa Galatia. May sulat na pinadala sa Philippi. Hindi isang buong libro pinadala. These are letters. And along the course of history, ginabayan at hinawakan ng Panginoon at ang mga mananampalataya, ang mga iglesia ay, please take note, they recognize. Mahalaga yan. Dahil sa usapan ng canon, dahil ang opisyal na turo ng Roman Catholic Church, it is the church na naggawa ng scripture. No. The church can only recognize scripture. And then they gather the authoritative books, which are the 66 books of the Bible. Pero, for the first 300 years of the early church, they do not have a copy of the complete 66 books of the Bible. So, first 300 years, maaaring merong isang church, may kopya sila ng 2 sulat, church letter to the Ephesians and letter to the Galatians. Tapos yun lang ang meron sila.
Kaya uso yung mga itinerant preachers, may mga dala sila at nangangaral sila sa iba't ibang mga lugar. So muli, again, yung book ay hindi book na ganito. Wala pang printing press. 14, kung tama alala ko, 1462 na nagsimula ang Wittenberg printing press. Scrolls ang gamit nila. So wala pang kopya ng Bible, the first, yung kumpleto na 300 years. So maganda lang na alam natin yun. Ano ho? Number 2, the church was under severe persecutions for the first 300 years. Ang mga Kristiyano, hindi katulad ngayon sa panahon natin. Ang mga Kristiyano, delikado ang buhay mo kung Kristiyano ka. Sa John 15:20, habang narito pa ang ating Panginoong Kristo, ang sabi niya ito, "Remember the word that I said unto you, the servant is no greater than his Lord." Hindi daw tayong mga alipin ng Panginoon ay hindi higit sa ating Panginoon. Yes? At ang sabi niya ito, "If they have persecuted me, they will also persecute you." Kaya pag nagbasa ho kayo ng history, hindi nakakagulat. Particularly church history, hindi nakakagulat. Ano ba ang ginawa nila sa Panginoon natin? Pinako nila sa krus. Ano tingin nyo gagawin nila sa mga tagasunod ni Jesus? Okay? If they have kept my sayings, they will also keep yours. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang takot sa Diyos. From the time of Christ, the apostles, and the early church, persecution has been constant. Walang tigil. May mga time na, kagaya sa Acts chapter 9, kung naalala nyo last Sunday, yung preaching ni Brother Daryl, medyo nagpahinga ang church nung naligtas si Apostol Pablo. Medyo nagkaroon ng pahinga. And there are some windows of years na nagkakaroon ng pahinga, pero generally, tuloy-tuloy ang pag-uusig sa mga mananampalataya. The book of 1st and 2nd Peter was written to persecuted believers. Si Pedro, sumulat. At ang sinulatan niya, mga mananampalatayang inuusig. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6, "Wherein ye greatly rejoice, though now, at the time of the apostle, for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations." Alam niyo yung manifold? Patong-patong na pagdurusa. Hindi basta pagdurusa. Patong-patong. Alam niyo yung parang, hindi basta problema. Patong-patong na problema. Patong-patong na pagdurusa. So even at that time, during the time of the apostles, meron ng persecution sa mga mananampalataya. Sabi ko nga ho sa inyo, even before 100 AD, as early as 54 AD, si Nero, naging emperor ng Rome. Sa mga, siguro kung kayo ay may ulirat na at marunong na mag-computer, 10, 15 years ago, uso yung ripping and burning CDs. Inabutan niyo ba yun, Brother Jasnel? Inabutan niyo yan? Yung mga ano ngayon, ang alam niyo na lang, download ng MP3 eh. Yan na lang. Pero noon, nagburn sa CD. Huwag niyo isipin na sinisigaan namin yung CD. Pero isa sa pinakakilalang program or application na ginagamit para mag-record dun sa CD, yung iba sa mga bata, CD? Ano yun? Okay? Nagre-record sa, nabutan niyo ba yun, CD? Is yung program na Nero. Nero burning Rome. R-O-M. May patutsada yon sa history. Tingnan natin. Under his reign, Peter and Paul was martyred. Si Pedro, according to tradition, pinako at nag-request siya, ipako siyang pabaligtad para hindi siya kapareho ni Kristo. Si Paul, higit sa malamang pinugutan ng ulo. Pagkatapos siya isulat ang 2 Timothy under Nero. Nero blamed the many arsons in Rome upon Christians. Bakit? Isa sa mga kaadikan, adik si Nero. At para ang pangalan, para ang ginagawa pa rin to ng mga politiko sa panahon natin ngayon. Magagawa sila ng arko.
napakalaking arko, welcome to. Tapos ilalagay nila yung pangalan nila dun. So after 20 years na hindi na sila mayor, nandun pa rin yung pangalan nila. So si Nero, isa sa kaadikan niya, ay gusto niyang humaba. Yun yung sense of immortality nila. Sino nagpagawa ng gusali? Si Nero. So isa sa kaadikan niya ay magpagawa ng gusali. Itong problema, konti ang lupa. So anong gagawin niya? Magsisimula siya ng sunog. Nero burning Rome. Magsisimula siya ng sunog para yung mga masusunod na lugar, okay, wala nang structure, magtatayo na ako. At nagsimula ang suspetsya ng mga tao na ang may pakana ng lahat ng ito ay yung kanilang mismong emperador. Anong ginawa ni Nero? Yung mga Christian yan eh. Yung mga Christian yan. Isinisi niya sa mga Kristiyano. Hindi ako sigurado kung gaano katugma at kung sinasabi na ng mga Kristiyano nung panahon na yon sa Rome, pero merong sinasabi ang Biblia na tinuturo ng mga apostol na lahat ng bagay sa mundong ito will melt in a fervent heat. Kita nyo na tinuturo nila, it will melt in a fervent heat. Sila yan. At naniwala ang mga tao. At ang grabing persecution sa mga Kristiyano ay nagsimula. Many believers were burned alive, fed to the lions, and beheaded. Ito ay pinta ng hardin ni Nero. Yung mga nasa side na yon ay mga nobles at magpa-party sila at ang gagawin nilang ilaw sa hardin ay mga Kristiyanong susunugin. Yun ang parusa sa mga Kristiyano. Wala silang sinunog. Yung mga Kristiyano ang sinunog. Under the next emperor, isa sa mga next emperor, si Emperor Domitian, 81 to 96 AD, Apostle John was exiled to Patmos. Siya ay in-exile, dinala siya doon sa island of Patmos, parang yung Alcatraz. Domitian was the first emperor who have himself officially titled in Rome as God the Lord. Una siyang emperor na nagsabing siya'y Diyos. And he ordered that other people hail his greatness with acclamations like Lord of the earth, invincible, glory, holy, and thou alone. Ibig sabihin ng salita, inuutos niya na siya ay sambahin. And guess what? Merong dalawang grupo ng tao na hindi gagawin yun. Una, ang mga Hudyo. Pangalawa, ang mga Kristiyano. Hindi nila sasambahin si Nero. Yung emperor. At sa ilalim ni Domitian, Jews and Christians were both severely persecuted. Ito ay isa sa mga halimbawa. Makikita nyo sila ay nasa Colosseum. Mga kapatid, ngayong panahon na ito, marami pa ring tao ang gustong manood ng mga taong nagbabakbakan. Tama? Kaya sikat na sikat yung MMA, boxing, tama? Noon, gladiator sports. Natutuwa sila at naghihiyawan sila sa mga taong nagpapatayan. At libangan para sa kanila ang mga Kristiyanong sinusunog at mga Kristiyanong pinapakain sa leon. O, kita mo yun, isang kagat lang, oh. Dahil sila ay Kristiyano. Under Trajan, 98 to 117 AD, in fairness, si Trajan is more conservative emperor. Mas gusto niya, kaysa lipulin, mas gusto niyang pagsamahin natin. Okay? Sayang ang manpower. Pagsamahin natin, mas naging lenient si Trajan at nagkaroon ng konting kapahingahan ang mga mananampalataya. Nevertheless, in a series of letters sa governor ng Bithynia na si Pliny, ang sabi ni Trajan, sumulat si Trajan, ang sabi niya ay ito, they are not to be hunted.
Ibig sabihin, previously, Christians were hunted. Pero sinasabi ni Trajan ngayon kay Pliny, hindi mo kailangang huntingin ng mga Kristiyano. Although, any who are accused and convicted should be punished. Anong accused? Kapag sila'y pinagbintangan na rebelde. May tinatawag silang ibang Panginoon. Hindi si Nero ang emperor, hindi ang emperor ang Panginoon nila. Meron silang kinikilalang ibang hari, hindi yung emperor ang hari nila. Kaya isa sa legal na kaso kay Jesus ay rebellion. At yun ang patuloy na ginagamit nila sa mga mananampalataya. Ngayon, ang sabi ni Trajan, kung merong ma-convict and accused and convicted, kailangan silang parusahan. Now, merong paraan para hindi sila maparusahan. With the proviso that if a man say he is not a Christian and makes it obvious by his actual conduct, paano ipapakita? Namely, by worshiping our gods. Then, however suspect he may have been with regard to the past, he should gain pardon from his repentance. Nakita niyo mga kapatid, it's reading between the lines, makikita natin kung gaano katindi ang mga mananampalataya na wala silang ibang Diyos na sasambahin. Ang tingin sa mga Kristiyano, weird. Actually, ang mga Kristiyano ay tinataguri ang atheist. Bakit? Hindi yung sinasamba ang daang-daang gods of Rome. Yung Roman mythology, sila Zeus, sila Poseidon, sila yung pang ibang mga Greek and Roman mythological gods, hindi nila sinasamba. Ba't hindi yung sinasamba ang mga Diyos? You don't believe in the gods? Nakita nyo kung gaano katinding persecution? Ostracize sila sa community? Mga kapatid, hindi sikat. Kaya noong time na yon, pag sinabi mong Jesus is Lord, dapat handa kang mamatay. Kaya paulit-ulit natin sinasabi dito, hindi larong relihiyon ng Kristyanismo. Kalokohan ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Pag sinabi mo noon that Jesus is Lord, dapat handa kang mamatay para kay Jesus. Yun ang totoong Kristyanismo. Ganong kahalaga si Kristo. Laro na lang ang iba ngayon. Now, kung hindi natin titinan ang iba pa, I can suggest to you, you can find it online. Subukan yung hanapin ang Fox's Book of Martyrs, F-O-X-E-S, Fox's Book of Martyrs. Maraming, just be warned, kung mahina ang puso nyo, baka hindi masyadong maganda. May mga descriptions doon na grabe ang ginawa sa mga mananampalataya. Early formation of centralized religion. Ayan. Early formation of okay? Maraming persecution para sa mga mananampalataya. Ano nangyayari? Now, at the beginning of the church, the Lord's Day gatherings were only held in house churches. Walang mga lugar kagaya nito. Ang mga mananampalataya nagtitipon sa bahay-bahay ng mga mananampalataya. Kaya, hindi ko maalala kung anong particular book. Ang sabi ni Pablo, greet the church at the house of. Ibig sabihin, sa bahay ng mananampalataya, doon nagtitipon ang mga Kristiyano. Now, because of persecution, these small scattered churches, house churches, began to gather together. Bakit? In order to try to protect themselves and have leaders called bishops, the one who will represent them, usually the oldest or the most seasoned pastor in the area, who will be able to represent them in courts. Mga kapatid, hindi natin kayang imagine. Okay, ang mga Kristiyano, lahat ng yan dapat patayin. Ngayon, may tatayong Kristiyano, usually yung pastor, yung bishop na nag-represent dun sa maraming mga house churches na nagsama-sama. Hindi nyo kami dapat patayin. Wala kaming ginagawa. Ipagtatanggol niya ngayon yung mga mananampalataya. Susubukan niyang ipagtanggol. Hopefully, yung mga bata, hopefully, yung mga babae, hopefully, yung ibang mga mananampalataya, hindi lahat sila or mailigtas ang kanilang buhay. So they started to gather together.
para hopefully magkaroon sila ng mas out of pragmatic needs. Nakakuha niyo ho? Walang iniwan niya sa nagpapapetisyon, nagpapapirma. Okay, ito ho, ang dami naming kasama, nakapirma sila. Sama-sama tayo at subukan natin na umapila na hindi na nila tayo dapat huntingin. Okay kami, ito, pagtanong nyo, ang buhay nitong mga taong ito, hindi sila masama, hindi sila nangangain, hindi sila cannibals, kasi isa yun sa kaso ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil naririnig nila, this is my body. This is my blood. Naririnig nila. At inaakusahan nila ang mga Kristiyano ng cannibals, kumakain ng kapwa-tao. No. Ipagtanong nyo, so yung pinaka-bishop, kaya pag nagbasa kayo ng church history, as early as 100 AD, you will, may mga title na bishops. Ito yung mga tumayong leader ng maraming mga churches or yung mga nagsama-sama mga churches to be one at subukan nilang ipagtanggol, subukan nila na ma-mitigate kahit paano ang persecution. Nakukuha niyo kung anong nangyayari, yung paano nangyari ito? Now, note, this later becomes the foundation of having a sole representative of the Christian church, which is the Pope. Actually, nung inirepaso ko itong lesson na ito kagabi, sabi ko sa misis ko, alam mo to? Minsan, saan ba nanggaling yung Papa na yan? Bigla na lang lumitaw. For the first few hundred years, wala namang Pope. Pero again, so makita nyo, ngayon narito ang isang tao na nagre-representa sa libo-libo. Medyo mas may tindi. Medyo mas may lakas. Walang iniwan yan, maging sa panahon natin ngayon, ang isang relihiyon dito sa, hindi naman tago, ang Iglesia ni Cristo, bakit napalakas ng impluwensya sa politika? May impluwensya sa politika, tama? Minsan yung mga politiko, welcome to sa bayan na ganito kay Eduardo Manal. Bakit? Sino ba siya? Isa siyang towering figure ng isang relihiyon na nagre-representa sa milyong tao. Ang lakas ng impluwensya. So basta na makita natin, in a sense, hindi ito biblical. Okay? Sa Bible, hindi nag-utos ang Bible na ang lahat ng church ay magkaroon ng isang leader. No. Pero makikita natin, bakit nangyari ito? Bakit dumako dito? Dumadaan na sila ng grabing pag-uusig. At ito yung naging paraan nila para kahit papano mapigilan, maingatan. And then later on, merong iisang tao nagre-representa at naging napakamakapangyarihan niya. Lalo na pagdating ng 320 AD na ginawang state religion ng Roman Empire, ang Christianity. Guess what? Yung kaisa-isang nagre-representa ay naging napakamakapangyarihan. Mga kapatid, pakinggan nyo, dumating ang punto sa kasaysayan na ang isang hari ay hindi makakaupo sa trono liban na basbasan ng Pope. Gaano katinding political power. And as the saying goes, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Dumating ang punto na ang gera ay nasa salita ng Papa. So goes the Crusades. So muli, may nangyari sa history. At maaaring sa tingin natin, dito natin titingnan, Brother Paul, ang hirap kasi ng kalagayan nila. Muli, sila'y humiwalay sa salita ng Panginoon. At ito ang nangyari. At hindi na nabantayan. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. May mga Baptist churches
na nahahaling sa politika. So much so na gusto nilang, kaya, ewan ko kung nakahagip na kayo nung mga nagpo-post ng Baptist Day. Hindi ko alam kung kailan yung Baptist Day. Bakit ko kailangan makitula? Bakit natin kailangan makisama sa politika yun? Sinusubukan nilang ipakita na ang mga Baptist ay marami at nagkakaisa. Therefore, ang Baptist ay kailangang merong kapangyarihan sa politika. Very, very dangerous. Historically speaking, it's true. Biblically speaking, that's wrong. So, meron tayong natututunan. Number 4, dito tayo matatapos. Enduring persecution while fighting heresies. All throughout the first 300 years, while the early church suffered greatly because of persecutions, they also faced a different kind of battle, a fight for the truth. So, merong digmaan sa labas, may nagpa-persecute. Merong digmaan sa loob, may mga nagtuturo ng maling katuruan. Even during the time of the apostles, false teachers are already present. Ang sabi nga ni John, 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Maraming hidwang tagapagturo. Mga kapatid, hindi porkit may dalang Bible, totoo. Okay? Hindi porkit may dalang Bible ay totoo. Kailangan nating siyasatin. Galatians 1:8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Dito pakikita pa rin natin, ano ang basihan? Yung pinangaral ng mga apostol. Nasaan yun? Nandito. Oh. So sino mang nangangaral ngayong panahon na ito hanggang ngayon? Tingnan nyo kung sang-ayon dito. Dahil kung hindi, let them be accursed, sabi ng salita ng Panginoon. These battles continued after the apostles to this day, hanggang ngayon, to fight the errors spreading and to clarify and establish the truths that the church stands on. The elders or the bishops, take note, nagkakaroon na ng centralization. Yung mga small churches, nag-iipon-ipon, nagkakaroon na ng mga bishops sa iba't ibang town, bishops ng ganitong probinsya. Okay, nagkakaroon na ng hierarchy unti-unti. Elders or the bishops of the churches came together to discuss the issues. These meetings were called synods or councils. Bakit? Uy, merong kumakalat na doktrina doon. Ay tingnan natin, mag-usapan natin, ano ba talaga ang sinabi ng mga apostol, ibasin natin at tingnan natin. Now, merong biblical example yan. Sa Acts chapter 15, may nangangaral ng kakaibang aral. Verse 1, And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So, faith plus circumcision ang dala-dala nilang doktrina. Okay? May nangangaral ng iba. Ngayon, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, no small, ibig sabihin big. I could just imagine, tumataas ang mga boses. Mainit ang usapan. Nagkaroon ng pagtatalo. Bakit? Meron silang daladalang ibang ebanghelyo. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Okay? Merong hindi pagkakaisa. Let's go up to Jerusalem. Nahandun ang mga apostles, nahandun ang mga elders. Pag-usapan. At pinag-usapan nila. Pwede niyong basahin ang buong Acts chapter 15. Napakaganda. Pagdating sa verse 19, si James, na kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesus na naging mananampalataya, na may sulat ng Book of James na ating binabasa, ang sabi sa verse 19, verse 16 yata o verse 17, ang sabi si James ang nagsalita. Ang sabi niya, Wherefore, my James sentence is this. Ito yung hatol niya. That we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God, but that we, what? Write unto them. Okay, isulat natin sa kanila, ito ang hatol, isulat natin ito sa kanila, that they should abstain from pollutions of idols, from fornications, and from strangled, and from blood. So kahit sa bagong tipan, bawal ang dugo. Okay? So yung may mga hilig sa dinuguan, iba na lang. Okay? Iba na lang. Pinagbawal.
Okay? Bawal sa lumang tipan, bawal sa bagong tipan. So, bawal. Muli, hindi yung tradisyon natin, ang salita ng Diyos, ang basihan. Okay? These documents, again, sa history, sa biblical history, meron silang pinagtipon-tipunan at ito yung naging hatol. At ginaya ito ng mga mananampalataya. These documents, muli, yung documents na tutukoy natin ay yung synods. Nagkaroon ng council, ng synods, and then pinag-usapan nila ang mga doktrina, and then they wrote down ano yung mga talagang tinuturo ng Kristiyanong pananampalataya. And then these documents, which are the results of these meetings, are now called creeds or confessions. Kaya merong mga creeds na tinatawag, hindi Assassin's Creed, hindi yun, laro yun, walang kinalaman yun. Merong mga creeds, ito yung mga doktrina, mga pagsasaysay ng pananampalataya and confessions na tinatawag. Example is the Apostles' Creed, the Nicene Creed, the Athanasian Creed, the Chalcedonian Creed, etc. Note, the Nicene, Athanasian, and Chalcedonian creeds all fought forms of Arianism that denies the equality among the persons of the Godhead. Ang Arianism ay nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos o si Jesus ay mababa kaysa sa Ama at ang banal na Espiritu ay mas mababa, and all forms of it, yung mga hindi na kumikilala sa Godhead or sa doctrine of the Trinity. So yun yung nilalabanan ng Athanasian Creed, Nicene, Chalcedonian Creed. So muli, these creeds are brought about particularly dahil sa merong mga false teachings. Okay? Now, just a warning, nagkaroon na ako ng kausap minsan online, pero tinigilan ko na dahil nasasayang ang oras ko. Sabi niya sa akin, anong creed? Anong confessions? Basta Bible lang. That's a mark of being ignorant. Saan ba nakabase yung mga creeds? Saan ba nakabase yung mga confessions? And we're not putting the creeds and confessions not even equal, not above or even equal. They are below the scriptures. And they serve the scriptures. Nagsaserve ito para, again, na-hammer out yung mga katotohanan. Bakit may mga nagtuturo ng ibang doktrina? So, yun yung. So again, creeds and confessions are authoritative as long as they are biblical. Parang pastor, ang pastor ay may otoridad as long as under the Bible. Hiwalay dito, wala. Ganun din ang creeds and confessions. Pero yung mga kataga na Bible lang, walang creeds, wala. That's a result of being ignorant of history. At hindi ibig sabihin na merong creeds or confessions ay hiwalay na sa Bible. Muli, ito nga ay base sa Bible. So, doon natin ingatan. Bakit? Pwedeng dumating ang panahon, mga kapatid, kung di tayo magiging maingat. Ang creeds and confessions and traditions ay nagiging higit sa Bible. Pwedeng ko ho. Pwedeng mangyari, kung hindi magbabantay, ang creeds and confessions ay and traditions ay maging higit sa Bible. Sorry po, pero ang pinakamagandang example dito, pinakamalinaw na example dito, ay ang Roman Catholic Church. Anong sabi ng Bible? Meron lamang iisang tagapamagitan, isa lang, na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino yun? Ang taong si Kristo Jesus. Pero according sa tradition ng Roman Catholic Church, hindi lamang mediator, merong mediatrix. Si Mary. Sa tradisyon, tumatawag kay Maria dahil malakas si Maria kay Jesus at si Jesus sa Ama. That's tradition. That's against the Bible. At kapag ang tradition, confession, or creed ay naging above the Bible, delikado. Okay? So hindi natin, sana makita nyo, hindi dapat baliwalain ang creeds and confessions. Ito ay dulot ng pakikipaglaban sa mga maling aral. Okay?
Pero wag mangyari na yung creeds and confessions na sinulat ng tao ay humigit sa otoridad ng salita ng Panginoon. So, we learn from history. Meditate. Christ's promise that the gates of hell will not prevail against His church stands true after many persecutions against it. Sabi ni Jesus, wala makakagapi sa kanyang iglesia. Kung merong isa sa pinaka-persecuted na grupo ng relihiyon, Kristiyanong relihiyon. Pero dumami, at dumami, at dumami. By the way, bakit ang Islam hindi persecuted? Kasi pasasabugin kayo pag pinersecute nyo. Tama? Bakit all throughout history, ang Kristyanismo ang most persecuted? Kasi inutusan tayo ng ating Panginoon, love your enemies. We're not saying na walang lumabag doon. Pero ang utos ng Quran, jihad. Kill the infidels. Iba ang utos ng Biblia. God's sovereign guiding, meditate upon, think about this, God's sovereign guiding hand over the life of the doctrine, over the life and doctrine of the church in the face of persecutions and heresies. Nakakamangha. Sa first 300 years, nakakamangha kung paano ang Diyos ay gumawa. So, dito matatapos ang ating lesson. Magkaroon tayo ng konting overview. So, nag-crash course tayo ng 300 years ng Christian history. And I hope medyo mas maging aware tayo ngayon. At na-appreciate natin saan galing, bakit meron tayo ngayon dito. At mas lalo natin pahalagahan yung kalayaan na meron tayo. Na walang nagbabanta, na-aaresto sa'yo at pupugot ng ulo mo dun sa labas dahil ikaw ay Kristiyano. Meron ba may tanong? Virgin Jude. Yung mic po. Volume po, volume. Naka-on na ho ba? Pakasubukan ho ulit. Yun na lang ho isa. Hello. Apo. Ito po ay warm lang sa atin at sa akin din. Tulad nga ng sinabi mo kanina na hindi laro ang Kristyanismo. Tama po yun dahil maraming namatay noong mga unang panahon. Ganoon din po sa atin, katulad ngayon na ganoon din sa akin na maging mapagpasalamat sa Panginoon kasi mga problema sa atin na dumarating hindi ganong kabibigat pero parang nag-aalinlangan agad tayo dun sa mga salita ng Panginoon. Samantalang sila noon ay pinapatay. Alang-alang sa Panginoon. At nagiging sa akin pag may dumarating ng mga problema, akala ko malaki yung pala. Pag tinitingnan ko yung history, napakalaking comfort sa akin. Yun lang po. Okay, so that's not a question but really just an application na yes, pag kinumpara nyo, maliit yung mga kinakaharap natin. Pero pag hindi tayo mag-iingat, may parating na persecution. At may mga nagsusulong ng mga batas na pag pinatupad ay mag-persecute ang mga mananampalataya. So Sister Amor po. Sister Amor? Mic po. Gusto ko lang itanong, kung hindi after death yung AD at hindi BC yung before Christ, ano po yung meaning nun? Nakalimutan. Pinag-aralan ko din dati, hindi ko, Anno Domini, the day of our Lord, day of the Lord, and then yung BC ay hindi ko ma-recall at the top of my head. Pero kahit yung mga talagang maayos na alam sa dating, ay hindi yun yung marking ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nagkakaisa ang mga Bible teachers and scholars na talagang
roughly around 32-33 AD namatay ang ating Panginoong Kristo. Hindi zero. Hindi siya zero namatay dan simula na. Yun ay base sa kung kailan naghari yung mga emperors ng Rome na merong record even in the biblical text itself, in the New Testament. So hindi uubra, hindi lalapat na si Jesus ay namatay ng year zero. Hindi. So hindi ko lang maalala on the top of my head yung baby. Lord willing, next week ano ho natin. Pwede nating i-Google, itanong kay Wiki. Kung wala na ho, mabilis lamang ho sa mga nag-text, particularly si Brother Boy, ang sabi niya, dapat talaga Kristiyano at hindi makadiyos lang. Kasi may mga makadiyos pero hindi Kristiyano tulad ni Cornelius. Yes, dahil si Cornelius ay isang pagan proselyte. Siya ay pagano, galing sa Gentile background pero mananambahan ng Diyos ng Israel. So he was quote and unquote at that time godly, but nevertheless he doesn't know the gospel. Pero sa panahon natin ngayon, again, Cornelius is a transition period. Sa panahon natin ngayon, you cannot be godly without the gospel. Dahil through the gospel, doon lamang kikilos ang Diyos sa puso ng isang tao. Ginamit ng mga Kastila ang relihiyon para pagsamantalahan ng mga tao. Hindi ba until now, pinagsasamantalahan din ng mga pastor ang tao using the Bible? Example is po, yes. Again, the time of the apostles, meron nang nagsasamantala. Sabi nga ni Apostol Pablo, even using the Bible to make merchandise of you. Even the time of the apostles, hindi mawawala yun. Pero ang pag-ingatan natin ay yung kaisipan na, well, hindi na lang ako makikinig sa lahat ng pastor. That's wrong. Dahil ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng mga pastor sa iglesia. Ngayon, ano dapat natin gawin? Gawin natin yung sinabi ng salita ng Diyos, huwag tayo basta-basta maniwala, subukin natin, as John said sa 1 John. Okay? And then lastly, dapat ba tayo makiisa sa Baptist Day at magkaroon ng isang pinakamataas na leader o pastor, will of God? As we have said, no. No. Nakakatakam ang kapangyarihan. At ang binigay na institusyon ng Diyos para itaguyod ang Great Commission is not political power, but the church. Ang pag-usad ng Ebanghelyo ay hindi sa pamamagitan ng politika, sa pamamagitan ng iglesia. And there is a great danger kapag, halimbawa lang, si Brother Totoy biglang nag-aspire na maging presidente, tapos biglang nanalo. Hindi siya presidente ng mga Baptist, siya presidente ng Pilipino. Kay Katoliko pa yan, kay Muslim pa yan, yun siya, presidente siya ng Pilipino. At para maging tapat siyang presidente, hindi siya dapat maging pro-Baptist. Hindi siya magiging tapat. Okay? Yes, i-guide siya ng principles ng Biblia, pero siya dapat ay para sa Pilipino. Yun ang trabaho ng politiko. Hindi magtaguyod ng relihiyon o paniniwalang relihiyon. Muli, ang history for 1,500 years, magkaisa ang relihiyon at politika. Ano nangyari? Pag iba doktrina mo, bibitayin ka. Bakit? Ang ngipin, ang disiplina ng iglesia ay kamay ng batas. Hindi uubra. At libo-libo ang mga namamatay, Kristiyano, again, because of differing doctrines. So, very, very dangerous ang bagay na yun. Okay? So tayo ho, I hope we appreciate ang mga lessons na ito at makita natin ang kamay ng Diyos na patuloy na gumagabay sa mga mananampay all throughout the history. Let's pray. Lord, thank you po sa biyaya mo. Salamat. Ingatan mo, maging ang pananampalataya, ang iyong iglesia, tunay, hindi kaya, kahit sino mang tao, kahit pinakamakapangyarihang emperador, ay hindi kinaya na wasakin ng iyong iglesia. At Lord, salamat sapagkat ang pananampalataya ng Ebanghelyo ay nakarating hanggang sa amin. At ingatan mo kami at nawa, Panginoon, masumpungan mo kaming tapat hanggang sa mga susunod na henerasyon ay maisalin namin ito. Salamat po, pagpalain po maging ang time ng fellowship namin. And we ask this in Christ's name. Amen. Nag-overtime ho tayo. 10:10. 15 minutes ho ang ating break time. 10:10 ay magsisimula ho ang ating worship service. God bless po.